Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kapag dumating na sa'yo yung tamang tao, huwag mo nang pakawalan. Dahil baka pagsisihan mo sa huli na sana masaya ka. Subalit dahil naging mahina ka, may iba na palang nagpapasaya sa kanya. Katulad ng madalas na nangyayari. Eto, pagkatapos ng hapunan, si Kiray nasa bahay na naman. Nanonood kasi sila ng drama sa TV. Ewan ko ba dun sa pinapanood nila, puro agawan ng asawa. Wala naman akong kahilig-hilig sa mga ganong palabas. Pero si Nanay at si Kiray, nako, masyadong apektado sa mga nangyayari kapag nanonood sila ng ganon. At dahil may dalang balot si Kiray, eto, iniwan ko na muna sila ni Nanay. Doon ko kakainin itong balot sa paborito kong lugar. Masaya kasi kumain ng balot doon. Tahimik, tapos tanging mga paghampas ng mga alon ang maririnig mo. At saka kapag andun ako, nako, pakiramdam ko kasama ko si Kuya at si Tatay. Medyo nakakatakot lang yung daan. Medyo madilim. Pero pagdating mo sa dulo may ilaw naman. Kaya eto, nagtungo na ako doon sa lugar na yon. Kaso nung malapit na ako, may napansin ako kaagad. Parang may lasing ata doon sa paborito kong lugar. Nakahiga kasi siya doon sa gilid. Tapos, di ko siya kilala. At ito, paglapit ko, parang bata-bata pa siya. Siguro kasing edad ko. Pero di ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita Kaya ito, hinayaan ko lang siya. At ako naman, eto, naupo sa kabilang gilid habang kumakain ng balot. Grabe. Sobrang sarap talaga ng balot. Lalo na yung sabaw sa loob. Ang sarap higupin Sinusup-sup ko talagang mabuti yung butas para lumabas yung sabaw. Ganun kasi talaga kapag masarap. Supsupin mo ng todo yung balot. Yung mga kakaibang mag-isip dyan balot ang pinag-uusapan natin. At kapag wala ng katas, di yung sisiw naman yung kakainin mo. Medyo mabuhok na nga yung sisiw Kulay itim pa. Pero okay lang. Kasi mas mabuhok, mas masarap talaga. Kaya ito, pagkasubo ko, grabe. Napakasarap talaga ng balot. Tapos eto na. Nagulat ako dun sa nakahiga na lalaki. Nakatitig kasi siya sa akin na parang nandidiri sa kinakain ko. Ang arte naman niya. Pero sino kaya to? Kaya naman, inalo ko siya ng balot. At eto na, nakilala ko na siya. Milan daw yung pangalan niya. Pre, kainin mo na yan. Di na yan masarap kapag di na mainit. Wika ko kay Milan. Nawiwirduhan tuloy ako sa kanya. Paano ba kumain ng ganito, Kay? Wika ni Milan. Seryoso ka ba sa tanong mo, Milan? Ganito lang gayahin mo ko. Wika ko. Kaya eto. Ipinukpo ko sa bato yung balot. Ginaya naman ako ni Milan. Natatawa tuloy ako kay Milan. Halatang first time kumain ng balot. Ayan. Nag-crack na. Tapos butasan mo lang ng konti. Wika ko. Ginagawa lang ni Milan yung mga ginagawa ko. Ayan, may butas na. Itapat mo sa bibig mo yung butas. Tapos tumingin ka sa langit at higupin mo na yung sabaw.
Wika ako. At ito sabay namin ginawa. Buti na lang at madaling turuan si Milan. Oh, ayan. Okay na. Wala nang sabaw tapos doon naman tayo sa pinaka masarap na part. Balatan mo tapos isusubo mo ng buo ha. Wika ako. Kay, di ko ata kaya. Ang laki naman itong sisiw at saka masyadong mabuhok. Wika ni Milan. Milan, okay lang yan. Mas mabuhok, mas masarap. Oh, lagyan mo ng konting suka at asin para mas masarap. Tapos sabay tayong susubo ha. Wika ako. At eto na, natatawa talaga ako kay Milan. Kasi nung isubo na namin yung balot, nakapikit pa siya. Di ko malaman kung nadidiri ba siya o sadyang napapapikit lang siya sa sobrang sarap. At matapos malunok ang sisiw ng balot, eto, natawa ako kay Milan. Kasi naman, ang itim ng ngipin niya, sumabit ata yung mga buhok ng sisiw. Milan, sarap no? Wika ako. Oo, masarap. Medyo nakakadiri lang kasi buong sisiw na mabuhok yung sinubo ko. Wika ni Milan. Nako, sa una lang nakakadiri yan. Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na yan. Tara, magugas muna tayo ng kamay dyan sa baba, pre. Medyo malansa kasi yun eh. Wika ako. Kaya eto, bumaba kami sa mga bato at nagugas kami ng kamay. Pagkabalik namin, nakaupo lang kami tapos biglang naging tahimik. Parang nagkakahiyaan ba? Mukhang mahihiyain si Milan. Ayaw magsalita eh. Kaya ako na lang yung nagsalita. Total, mukhang di siya taga dito. Kaya ako na lang yung unang kakausap sa kanya. Pre, bakit pala andito ka? Tanong ko. Kasi nakakatakot sa bahay eh. Yung kwarto ko kasi parang kwarto sa isang lumang ospital. Nakakatakot talaga. Kaya ito lumabas ako. Baka nga dito na lang ako matulog. Wika ni Milan. Hala? Grabe naman yung kwarto mo. Pero pre, huwag ka matutulog dito. Lalamukin ka. Kung gusto mo, sa bahay ka matulog. Malawak naman yung higaan ko. Medyo matigas lang. Yari kasi sa kawayan yun eh. Wika ako. Sige. Saan ba ang inyo? Wika ni Milan. Malapit lang dito. Pero mamaya pa kasi ako uuwi. Gusto ko munang magtambay dito eh. Wika ako. Okay lang Kay. Di pa naman ako inaantok eh. At saka, lagi ka bang nakatambay dito? Tanong ni Milan. Oo. Gabi-gabi ako nakatambay dito. Nagbabaka sakali. Sana uuwi pa si kuya at tatay. Kasi alam mo Milan, pareho silang kinuha ng dagat. Kaya ito, umaasa pa rin ako na ibabalik sila ng dagat sa akin. Wika ako. Medyo naluluhan na ako habang nagkukwento kay Milan. Tapos nagulat ako nung bigla niya ako yakapin. Tapos hinalikan ako ni Milan sa pisngi ko. Kinabahan ako bigla kay Milan. Kaya ito, napatingin ako kay Milan. Pre, saglit. Bakit mo ba ako niyayakap at bakit mo hinalikan ng pisngi ko? Wika ako. Sorry pre. Bawal ba dito yun? Kasi sa akin nalakihan ko. Kapag malungkot ako, niyayakap nila ako tapos hinahalikan nila yung pisngi ko. Sorry pre, di ko alam. Wika ni Milan. Ganun ba? Akala ko kasi may binabala kang di maganda eh. Pasensya na.
Wika ako. Mukha naman nagsasabi ng totoo si Milan. Pero saan ba siya lumaki? Milan, taga-saan ka pala? Tanong ko. Dito ako pinanganak pero sa Italy ako lumaki. Kaya wala akong alam sa kultura dito. Wika ni Milan. Kaya ito naunawaan ko na kung bakit kakaiba talaga siya. Ah, ganun ba? Tara sa bahay, doon ka na matulog kasi uubusin ka talaga ng lamok dito. Wika ako. Sige, tara na sa inyo. Tapos, bukas pre, samahan mo ko sa resort ni Papa. Wika ni Milan. Ah, mayaman pala kayo. Pero saan bang resort ng Papa mo? Tanong ko. Hindi kami mayaman, Kay. At yung pangalan ng resort namin, sabi ni Papa, Talipapa daw. Wika ni Milan. Kaya ito, natawa ako. Bagsakan ng isda yung Talipapa. Pero teka, kung siya ang anak na may-ari ng Talipapa, ibig sabihin, siya yung sinasabi ni Kiray. Nako, nalintigan na. Totoo pala ang chismis. At kasama ko na ang anak ng may-ari ng Talipapa.